Unang gabi sa burol ang tita ko, hindi ko inaakala na magpapakita muli si Totax. Lakas talaga ng loob niya. Inabutan pa niya ako ng yosi pero di ko tinangap at sinabi ko na tinigilan ko na ang pagyoyosi. Ang laki ng pinagbago mo, kapatid. Gusto mo talaga sundan ang yapak ng lolo mo. Pero marami ka pang dapat malaman, kapatid, kung gusto mo malaman. Maupo ka, isisiwalat ko isa-isa sa'yo ang lahat-lahat. Ito ang sinabi ni Totax na itinuturo pa ang upuan na ibig sabihin pinapaupo kami ni Buddy. Alam kong napipigil lang si Buddy dahil binalaan na kami ng maestro, kaya tahimik lang siya umupo kami ni Buddy sa harap ni Totax at napagitnaan namin ang plastik na lamesa. Nagtataka lang talaga ako, bakit mo tinalikuran ang kapunungan? Bakit mo tinalikuran ang pagiging kawal ng Diyos Ama? Nahihibang ka, napakalaki ng nagawa mong kasalanan. Sabi ko kay Totax na nakakuyom ang aking mga palad at nakatitig ako sa mga mata niya. May LG, sagot ako sa mga tanong mo, kapatid. Bakit ako magpapaalipin bilang tagapagsunod sa liwanag, gayong kung mamatay ang mga tulad niyo? Ayan balik sa pagiging tagapagbantay sa inyong amo, boring ang buhay niyo, kapatid, lagi pa nalalagay sa peligro. Bakit ako magtitiis sa pagiging puting tupa gayong ang daming bawal na batas, limitado ang kilos at galaw at pananalita? Ako naman magtatanong sa inyo, sino ang makikinabang sa kabutihan dulot niyo? Ang mga tao. Ang mga taong wala naman pakialam at walang alam sa mga tulad niyo na para sa kanila mga alamat lang kayo, hindi kayo nag-exist sa isip ng mga makabagong generation, subukan niyo magpakilala sa baong mundo. Sabihin niyo na kayo ay mga kawal ang Diyos Ama at kayo dating mga anghel na nagpakabuhay dito sa lupa. Subukan niyo. Di ba pagtatawanan lang kayo at ang malala doon baka ipapatalon pa kayo sa building? Susubukan kung namamatay ba kayo o hindi ba barilin para subukan na hindi tinatablan ng bala. Alam ko ang tungkol sa hindi tinatablan dahil katulad nyo ang mga ilaga ng mga mandirigma gamit ang mga banal na lana at dasal, pero may mga sumpa pa rin na tumatalab sa inyo. Kaya wala pa ring silbi ang kakayahan nyo. Sabay tawa na pahalakhak na sinabi ito ni Totax sa aming harapan ni Buddy. Hindi ako umimik at nakatitig lang ako sa traidor na si Totax, pero si Buddy di nakatiis. Botox, kung ano-ano pinagsasabi mo anong pag namatay kami balik sa dati na tagapagbantay. Bakit nakirisay mo ba mamatay at naging tagapagbantay ka? Sample ka nga tunay, pakamatay ka nga nauna. Para maniwala kami ni Bayaw sa mga pinagsasabi mo di. Sinaway ko si Buddy kasi iba yung pangalan na binanggit niya. Totax, Buddy, hindi Botox. Hayaan mo muna siya magsalita. Tinapik ko ang balikat ni Buddy na nakaupo sa tabi ko. Botox o thumbtacks o ano pa pangalan niya, wala akong paki. Traidor yan, dapat pangatawag sa kanya tonga. Pinigil ko matawa sa sinabi ni Buddy, harap-harapan mismo kay Totax ang pagtrip ni Buddy sa pangalan niya. Pero si Totax seryoso na nakatitig sa amin ni Buddy. Tapos ka naman lait sa akin. Ipagpapatuloy ko na ang sasabihin ko. May mga hindi nyo pa nalalaman na nangyayari dito sa mundo. Alam nyo ba na pinaglalaruan lang ng amo nyo ang mga nabubuhay na tao at hayop o kung ano pang bagay dito sa ibabaw ng mundo? Marahil di nyo alam yan dahil masyadong sagrado ang tingin at paniniwala nyo sa inyong amo. Lalo na yung mga maestro nyo ginagawa silang buntot na sunod-sunuran lang din, kumbaga mga bodyguard lang sila. Bakit ko nasabi na pinaglalaruan lang? Dahil siya ang naglikha ng lahat, mga buhay, itong mundo, mga bagay at kung ano-ano pa. Pero siya lang din ang sumisira ng kusa. Yung anak niya na tinuring na Panginoon dati, ni hindi niya tinulungan, hinayaan niyang mamatay sa pagkakapako. At pinarusahan niya ang mga may gawa anon at sila'y binura pati kaluluwa walang itinira. Pero kayong mga puting tupa, ganun din ang kapalaran na naghihintay sa inyo, bibitawan din kayo ng amo nyo. Tawa siya ng tawa, hay. Alam nyo ang tungkol sa paghugas o paglilinis ng buhay, hindi ba? Alam nyo to kasi mga puting tupa kayo dinadaan sa bagyo, lindol, sakuna at kung ano-ano pa. Kayan sabihin nyo sa akin mabait ang sinasamba nyo. Nakatawang pagsasabi ni Totax sa amin ni Buddy. Bakit mo sinasabi sa amin ito? Ang laki na ng kasalanan mo, anong gusto mong iparating talaga sa amin o gusto mong gawin namin? Kasi sa pagkakaintindi ko bini-brainwash mo kami, Totax. Gali pero mahina ko lang pagkakasabi kasi may mga tao sa paligid baka marinig nila ang aming usapan. Nakakatakot ang mga pinagsasabi mo, tonga. Bayaw, magpakalayo-layo na tayo sa kanya, baka kung ano na naman sasabihin yan sa atin.
Ang lakas mag-imbento sisiraan pa ang makapangyarihan tagapaglikha. Tamaan ka sana ng kidlat dyan sa kinaupuan mo. Lumipat sana yung spinal cord mo sa harap. Bangungutin ka sana ng gising. Hanggang sa lumabas ang ihi mo sa ilong ang sama ng ugali nito. Hampas ko sa'yo tong upuan dyan nakakapang-init ka ng brain cells ko. Galit na sabi ni Buddy. Nakita ko na hawak ni Buddy ang kanyang inuupuan na monoblock. Relax lang, masyado kayo, mainit eh. Ganyan ba itinuro sa inyo ng maestro na kapag may kausap na desente ay pag-iinitan nyo? Mga puting tupa talaga, mahilig kayo makipaglaban sa amin mga nasa dilim. Kahit naman kasi umiiwas kami sa inyo, kayo itong nakikialam sa amin. Ang hilig nyo pa makialam sa lahat ng ginagawa namin. Balik tayo sa mga bagay na hindi nyo pa alam. Doon naman tayo sa tanong nyo kung bakit ko tinalikuran ang kapunungan at pinili ang kadiliman. Simple lang, kapag nasa panig ka ng kadiliman, hawak mo lahat ng kasiyahan, ang pera at kasaganaan sa pamumuhay at mahaba habang buhay, lahat ng bagay na gustuhin mo magagawa mo. Walang limit, puwera na lang sa pagsimba, bawal na kami doon. Sa katunayan nga, may mga artista akong nakilala international at national na sumanib sa kadiliman para sa yaman at kasikatan. May mga politiko para sa mataas na panunungkulan sa pwesto. Mga negosyante para maging successful at sumikat ang mga negosyo nila. Kahit sa sports, tulad ng boxing, minsan sa laban may namamatay, pero heto lang ang laro na kahit may napapatay ay pinapalakpakan pa. Ngayon, yung sa akin naman na rason bakit ako sumanib sa kadiliman ay dahil sa kapangyarihan at kayamanan. Kaya kong pumatay na hindi na madudungisan ang aking kamay. Kaya kong maglakbay kahit saan ko gusto. Kayo, magagawa nyo ba ito? Pag-isipan nyo maigi mga kapatid, baka gusto nyong sumama sa akin. Isasama lang naman, ipapakita ko lang sa inyo na mali yung impyernong pinaniniwalaan ng mga tao na may dagat na apoy. Bulkan yata yung tinutukoy nila. Tumawa, maganda ang paraiso ng impyerno mga kapatid, mayaman na syudad din. Nga pala, nakalimutan ko. May atraso ka nga pala sa prinsipe ng kadiliman, pero handa ka niya patawarin kung sakaling sumanib kayo sa amin. Akong bahala sa inyo at nga pala tutulungan ko ang mga bata mo na pinsa na critical sa hospital. Kung ayaw nyo, bahala kayo, may mamatay na isa sa kanila. Pag-isipan nyo yan maigi ang mga sinasabi ko. Pagkasabi ni Tax ay tumayo na ito at nagsindi ng yosi. Nga pala yung kaluluwa ng tita mo. Kinuha ng mga itim na anghel. Alam niya naman na hindi namin sila sakop, kaya wag nyo na sa akin hanapin. Aalis na ako, babalik ako, kaya pag-isipan nyo maigi ang mga sinabi ko. Lumakad lang siya ng ilang hakbang, naglaho siya agad sa dilim. Bayao, alam kong matatag ka. Huwag ka magpapadala sa mga sinasabi ng ungas na yun. Kita mo naman hitsura no nito nga, suspect na wala pang krimen. Pinapatawa ako ni Buddy at napangiti nga ako. Napansin niya kasi na natulala ako at nakatingin sa kawalan. Pumasok kami sa loob at nasa sala kami ni Buddy. Nakaupo kami sa sofa na nakaharap kami sa kabaong ni Tita Gina nang biglang may napansin si Buddy na may bigla daw tumakbo na bata at nawala sa harap namin. Di ko kasi napansin kasi pinikit ko mga mata ko dahil inantok ako, kaya kinalabit niya ako. Bayao, may batang multo. Ginising ako ni Buddy. Asan? Palingon-lingon ako sa baong sala. Wala naman eh. Wag mo ako gisingin, Buddy, inaantok ako. Matulog ka na rin dyan, magpahinga ka. Bumalik ako sa pag-idlip, maya-maya lumabas pala si Buddy at nakipaglaro ng baraha sa labas. Kaya naewan ako sa sofa. Sa kabilang upuan andun isa kong pinsan na tulog din. Nagising na lang ako kasi may yumakap sa akin na malamig. Pagdilat ko, nakita ko ang multo ng isang bata, pero kilala ko ang batang multo, siya ang isa kong pinsan na critical sa hospital na anak ni tita. Hanggang dito lang muna mga kaibigan, abangan nyo ang karugtong ng kwento. Paalala lang mga kaibigan, lahat ng isiniwalat ni Tax sa amin ay galing talaga sa kanya. Nasa sa inyo na kung paano nyo iisipin ang mga pahayag na binitawan ni Tax sa amin. Alam kong binibrainwash kami ni Tax para magtagumpay sa misyon niyang makipagsanib kami gaya ng ginawa niyang pagpili sa kadiliman para sa sariling kapakanan. Ito lang masasabi ko, na sa mundong ito limitado lang ang nakikita at nararamdaman ng mga natural na tao. At ang mga nakatagong sekreto ay nananatili pa rin nakakonektado sa ating mundo.